ihahatid kong kwento ngayon ay patungkol sa isang lalaki na pauwi sa kanilang probinsya. Ating sabay-sabay na alamin hanggang sa dulo ng kwentong ito kung nakauwi ba siyang ligtas para sa araw ng kanyang kasal at kung ano ba ang lihim ng kanyang alias na supladong tisoy. Noong unang panahon, buwan ng Abril sa taong iyon, may magkasintahan sa isang nayon na nakatakda ng ikasal sa nasabing buwan. Ito ay si Joseph at si Christina. 5 taon nang magnobyo ang dalawa. Nais na nilang malagay sa tahimik at bumuo na ng pamilya. Isang araw, nakatakda ng bumalik sa probinsya si Joseph para sa kanyang kasal. 1 linggo na lang ito bago ang nasabing kaganapan. Ito kasi ay lumuwas ng Maynila para dumalo sa graduation ng nag-iisa niyang kapatid sa kolehiyo. Ito ay nag-aaral sa isang sikat na universidad sa Kapitolyo ng bansa. Matagal pa kasi ay pinangako niya na ang presensya niya sa kapatid niyang ito. Pangakong hindi siya mawawala sa araw ng kanyang pagtatapos. Nagpaiwan ang kasintahan na si Christina sa kanilang probinsya. Ito ay para asikasuhin ang mga mahahalagang bagay sa kanilang kasal. Kinaumagahan pagkatapos ng graduation ceremony ng kanyang kapatid. Ito ay lumuwas pauwing probinsya. Si Joseph ay sumakay mag-isa sa isang eroplanong pampasahero para maging mabilis ang kanyang biyahe pabalik dito. Kailangan niyang makauwi bago ang araw ng kanyang kasal. Habang nasa himpapawid, may 1 oras na rin ang nakalipas mula sa paglipad nito. Biglang sumabog ang isang parte ng eroplano. Nagulat, nataranta at natakot ang lahat. Hindi na nito kayang ipagpatuloy ang paglipad dahil dito bumulusok pababa ang nag-aapoy na sasakyan. Delikado ang kalagayan nila. Nasa bingit silang lahat ng kamatayan. Bumagsak ang kanyang sinasakyang eroplano. Ito ay sa kalagitnaang parte ng karagatan. Maraming pasahero ang nasawi at hindi nakaligtas sa aksidente. May mga mangilan-ngilan ding nakaligtas sa nasabing sasakyan. Kasama dito si Joseph. Makalipas ng halos 1 araw ng paglutang-lutang sa tubig, nakarating sila sa isang napakalayong isla. Nagulat ang mga ito noong may 3 katao ang nadatnan nila doon. Kwento ng mga ito, sila ay mga mangingisda na nakaranas ng matinding bagyo at lakas ng hangin habang nasa laot. Tinangay sila ng malulupit na hampas ng alon papunta sa isla. Nasira at lumubog ang kanilang bangka. Dagdag ng mga mangingisdang ito na may mga 1 taon na raw sila sa islang iyon. Wala man lang nakakita at sumaklolos sa kanila. Wala ring ibang daan o malapit na isla dito. Ayon sa mga ito, hindi rin sila makabuo ng bangka dahil wala namang puno dito. Puro lang mga halaman at mga damo. Sinubukan na rin daw nilang umakyat sa pinakamataas na parte ng isla sa may bundok. Ngunit napakatarik at bumabagsak lang sila pababa. Tanggap na nila na dito na sila habang buhay. Ayos lang, hanggat may dagat, hindi kami magugutom dito dahil sanay kami sa pangingisda at panghuhuli. Dahil sa nasabi ng mga ito, kumbinsido na ang mga nakaligtas at hindi na sila sumubok pa. Maliban na lang kay Joseph. Nasa isip pa rin ni Joseph
ang pakikipag-isang dibdib niya kay Christina. Ito ay 1 linggo na lang mula ngayon. Dahil dito, sinubukan niyang lumangoy sa dagat para maghanap ng iba pang isla doon. Pagkalipas ng ilang sandali, ay bumalik din siya. Walang nahanap ito. Walang isla. Sinubukan na namin gawin yan. Hindi kami nagtagumpay. Wika ng mga mangingisda. Hindi sila pinansin nito at hindi niya sinagot. Umalis na lang sa harapan nila si Joseph. Napakasuplado naman ng tisoy na yan. Bahala siya kung ayaw niyang maniwala. Sinubukang umakyat ni Joseph sa napakatarik na bundok. Habang nasa kalagitnaan ito, ay bumagsak siya pababa. Iho, ginawa na namin lahat yan. Hindi umubra. Wika ang pinakamatandang mangingisda. Hindi pa rin sila pinansin nito at naglakad paalis sa kinalalagyan nilang lugar. Suplado talaga ang tisoy na yan. Sambit ng mga ito. Maya-maya pa'y lumibot siya sa isla para maghanap-hanap ng mga kahoy na magagamit para mas malayo ang marating sa dagat at dahilan na rin para makatawag ng tulong. Pero wala talagang puno doon at makukuhang malalaking kahoy. Tama nga ang sinasabi ng tatlo. Tama na, Tisoy, tanggapin mo na ang kapalaran mo dito. Katulad namin, ikaw ay dito na tatanda at marahil ay mamamatay. Tumalikod at umalis. Hindi pa rin sila pinansin ni Joseph. Hindi pa rin sumuko si Joseph. Nung sumunod na araw, lumibot ulit siya para maghanap ng posibleng maging paraan ng pag-alis niya sa isla. Tumigil ka na, Tisoy! Wala nang paraan! Sigaw ng mapang-asar na kasamahan. Sabay tawanan ng mga ito. Habang nililibot nito ang isla, napunta sa maliit na kuweba si Joseph. Ito ay kung saan sumisilong ang mga mangingisda kapag malakas ang hangin at may mga bagyo. Napansin nito na may isang bakat ng parisukat sa lupang kanyang kinatatayuan. Mukhang malambot ito at hindi kalaliman. Hinukay niya ang nasabing parte ng lupa na kanyang kinatatayuan. Laking gulat niya nung sumambulat sa kanyang harapan ang isang selyadong pintuan. Sinipan niya ito ng napakalakas, ng paulit-ulit hanggang sa mahulog siya sa baba sa isang lihim na underground base. Nakita niya ang mga ilang scientist, manggagawa at mga gwardya. Isa itong malaking facility sa ilalim ng isla. Binuo para makadiskubre ng mga natural resources sa dagat para makagawa ng gamot. Ito ay ginawa 1 dekada na ang nakakalipas. Kaya pala hindi sila napansin at nakikita ng mga mangingisda dahil bukod sa nasa ilalim sila ng lupa, sa likod ng matarik na bundok sila dumadaan gamit ang mga underwater vehicle ng mga ito. Paglipas ng ilang sandali, dahil sa kaganapang ito, napansin ng isang scientist na isa rin palang dalubhasang doktor ang mga kinikilos ni Joseph. Para mapatunayan ang kanyang hinala, agad niyang sinuri ang walang tibong tisoy. Napag-alaman niya, siya ay may kapansanan. Siya ay isang bingi. Dagdag ng kanyang nakababatang kapatid na dumating sa isla. Nung malaman ito, ang kanyang kuya sa bilin ng kanilang ama
ay hindi pinapahalata ang kanyang kapansanan sa mga taong ngayon nilang nakita at nakilala para hindi ito maliitin, tawanan at mapagsamantalahan. Kaya naman pala, kaya hindi siya sumasagot sa mga kumakausap sa kanya at napagkamalang suplado. Dahil sa kapansanan niyang ito, hindi niya naririnig ang mga kabiguan na sinabi ng mga mangingisda. Hindi niya nalaman na 1 taon na pala sila dito at hindi nila kinayang makaalis sa tagal nila doon. Kaya pala naniwala lang siya sa kanyang sarili na makakaalis siya doon at makakarating bago ang araw ng kanyang kasal. Mga kaasenso, sa buhay, nais kong ipaintindi sa iyo na lahat ay posible. Karamihan kasi ng tao sa mundong ito ay apektado at agad na naniniwala sa mga sinasabi at karanasan ng iba na imposible ito at hindi mo kaya. Parang sa isang kabayo na nakatakip ang mga mata. Magiging mas mahusay ito sa daan at mas mabilis na makakapunta sa inyong destinasyon kung wala siyang nakikita na distraction. Sarili niya lang ang pinakikiramdaman niya at hindi ikinukumpara ang bilis sa iba. Dahil dito, wala siyang pakialam sa nangyayari sa kanyang paligid at nakatuon lang sa sarili. Naway meron kayong napulot na aral sa kwentong ito. Muli, ito yung Kasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat po.